inyuhang Monday flag ceremony. Congratulations no, sa mga milestones, sa inyong mga kalihukan, mga achievements ninyo gikan sa inyong opisina. Ako lang ng ani, no, ako nakita isang pagpresentar sa inyong kaugalingon, isip mga entertainers karong buntaga. Unlike before, na Vice Mayor kanyato, musayaw man. Karong panahon na ang Vice Mayor, di man musayaw. O na itong i-challenge. Kaya na maka-shot, ugit-git kamay, kaya musayaw. Pero hayag, dili. Anyway, joking aside, congratulations no, sa tanang membro sa kanyang panglusod. Pakpakanan sila. Ang akong mga department heads present karong buntaga, salamat kayo sa inyong presensya. No, salamat din kayo. Sa itong mga empleyado sa local government, again, thank you very much for your presence. And atong partner gikan sa national agencies na present karon, ang atong EJMP o atong Bureau of Fire and Protection. No, mga kawani o mga empleyado. Salamat kayo sa inyong presensya kanunay every Monday. Ang ako nakita karong adlaw ang stand out ang naka-pag-ong uniforme. No, ang ikan sa aton CSUs, no. Congratulations, no. You look very, very snappy. Dili lang sa itsura, but sa inyong mga achievements, especially the last 2 weeks. For the information sa mga katawhan din sa Liga, kaning atong CSUs karon, sila na yun ang official na nag-ban, no? Nag-command sa security sa sulod sa former National Steel Corporation compound. Atong karon, April 1 kanina turnover ka nato, susugod sa bulan sa April, ang ato ng mga CSUs, no, ang ato ng yung mga empleyado ang naadiha na bantay. And in the past 2 weeks, nakita nato nga ubay-ubay ang ilang na-apprehend, no, mga I should say mga naay dili maayong balak o na mga dili maayong limuha sa sulod sa compound. Dili man di tiyaw-tiyaw, no? Kung atong tanawon imagine in one night they were able to apprehend pila to kabuk, 11 pa to katao nga nakadaghan. No? Imagine, usa lang na siya ka small portion nga kumbaga, I believe, no, gamay na siya na ka-operate diha, no, sa mga naninguha na dili, na mga naningkamot o naninguha na na sila magkuha diha sa sulod sa planta. Anyway, ang local government of Iligan, sa atong layman's na pagpasabot, is kita na karon ang na nag-iyak, no, sa property, except ang property, meaning ang mga infrastructures na nabilin. As of March of last month, no, the other month, ni-end na ang auction period, katong redemption period, o ang i-redeem o ang i-bayran sa mga nag-interesado sa property is also only the land property. Ang yuta na i-bayran. So whatever is remains, no, ang nabilin niya na naatay interest in terms of taxes na nakaroon sa local government, no, ang atong ang control para kani siya ma-dispose o ma-kolekta na to isang taxes. So moving forward, no, last week isa mga updates. Gipaygayon ang MOA signing, no, between LGU, Iligan, ICWS, o ang MSU IIT alang sa Digital Water Project. Nagkaywa kasabot unsumri kano kinahanglan natin ko ato, no, water data analysis and web information system para sa ICWS. Tungong nato nini aron paspas, efficient o modernong servisyo sa tubig. So, ang problema mo
if only people can understand kung sa sitwasyon sa ICWS karon, kinahanglan ginato ni siyang i-improve, kinahanglan ginato i-update ang system sa maong department. No, online service ini for billing inquiry o complaint system na accessible anytime. Nagkakareklamo nga manawag daw sila, walay motubag, so on and so forth. Nato na yung mga messages, comment section, i-block. So this is an upgrade. Muna ang tubag no, sa mga reklamo sa atong mga konsumante nga kinanglan aware no, that tungod usay si panahon mo sa problema mo-overwhelm ang empleyado. O nakuha ninyong punto, ma-overwhelm sa kadaghan sa mga reklamo. Karon i-digitalize na siya para matubag diretso ang sa problema o sa mga tinguha ng ginabuhat ng panahon na. Data-driven sa kini, insaktong information base sa tukmang datos sa water distribution. Dili na basta-basta na, dili na kinala tao pa'y mutubag o kanisa matubag na sa base no? Sa unsay information na nakabutang o naka-update niya ng, sa system. Ipahigayon sa ang training para sa computer emergency response team o CERT. Ang tumong nini aron pagpalingon sa cybersecurity sa LGU din priority nato ang paghatag protection sa digital assets o data privacy sa Aquaxigan. Pinagi sa dicta CERT or gikan sa Executive Order number 155 isiguro nato nga andam atong sistema batok sa bisang unsang hacking or cyber attacks. Kung wala ko masayok, there was an attack, cyber attack medyo 2 months ago. Ay usa ka opisina wherein na na-lock out ang ilang operators, no? Kung dili sila kasulod. Kung ganyan LGU nga first line of defense para pag-detect o pag-manage sa cyber incidents. Sa panahon karon, whether we like it or not, because of the advancement aning technology, kinanglan na po upgraded ang atong LGU simpa ko sa mga ingani nga mga incidents, no? For information, naratay bagong CD o City Director sa atong kapulisan sa in the name of Police Colonel Mario Baquiran Jr., ang OIC, City Director karong panahon na. Kanisa, turnover last week, no? O I think we should invite him over para mailan po siya sa mga taga-LGU of Iligan. Ipahigayon dahil sa ICWS ang ilang strategic planning last week. Motong strategic planning na gipitar ko for the first time. I mentioned it during your planning session. Salamat kay inyong imbitar. At least I was given the chance to talk about unsay kinahanglan na tubuhaton, no, unsay direksyon na dapat tuhaton sa ICWS. Well, naisgutan nato ang kalisod sa supply tungod sa karaan ng sistema tubo. Gusto nato maayo kini aron malikayan pagkawala kanunay sa tubig, especially kung naimang boto ng mga pipes. Gisgutan sa nato ang proteksyon sa water sources sa ato mga kabukiran. That's why we need to modernize, we need to upgrade the water system gamit ang bagong technology. For the information of everyone, natay with the resolution coming from the members of the Sangguniang Panglusyon, na ipahigayon karon nga feasibility study no, sa UNDP na tanawon pinagi kini sa project Project Tubo no, pag-modernize sa atong water system na gamit ang nature-based
o mga dili pamasagad kani o guided kani sa unsay sakto nga pamagi nga dili ma-disturb ang atong kinaiyahan. No? One purpose is to protect our water sources. Na dili siya basta-basta nga mahilabtan o dili maapektahan ang supply sa tubig. And to make sure that the water is safe para sa atong mga konsumante. Well, mo ka ng update gikan sa ICWS na unsahon mag-modernize o pag-upgrade sa water system gamit more on technology. Kahulat na unsay resulta sa feasibility study o kini siya atong tun-tunan upayo kung makahatag ba kini o mas maayo na direksyon para makatubig o maka-servisyo maayo din sa syudad sa ita. Apal na klarohon na usahay magod ang chismis o kanay mga may mag-una. Mabasahan ako usahay sa Facebook kung labaw na mga kontra na siguro kontra sa pamagi kung kailangan gusto mingon sila kung ma-privatize kana lang nga word sa iyong na dayon kung ma-privatize walay klaro na to walay plano nga i-privatize ang atong water system ang atong gitanaw karon unsaon nato gamiton nato ang public-private partnership na system. Unsaon maximize sa sistema. Although bago kini, medyo kahatag kining kakuyaw, kahadlok sa katawhan, but I believe with this admin, labaw na itong mga membros ng panglusod, ang atong gusto is para sa katawhan. Ang tinuod na kalambuan na para sa atong community din sa Iligan. Usahay magod, ato lang klarohon ang pangdaot, ang ilang tumong is wala. Actually, si isa pangdaot, pero wala sila solusyon. Naa sila solusyon apan band-aid na solusyon atong karbon. Gusto nato lasting na solusyon, long-term na solusyon para sa atong patubig din sa Iligan. Na dili na ta after next year o 2 years, 5 years from now, magproblema na po tao supply sa tubig. We need a total rehabilitation. In fact, kinanglan patag posibleng mag-ong linya sa atong patubig din sa Iligan. Haka-haka na mga storya nga mabot ko ng 100 pesos per cubic. Unsa may uwa? Unsa may mga membro sa guliyang panglusod-usugot mga kaniyana? Di ba? Kung ang private companies na nag-invest sa ilang kaugalingong resources, nagtungkol yung ilang negosyo din sa Iligan, mo bumalik ang tubig sa 50 o 30 pesos, kung mapahigayon galing ICWS na plano, mahimo na lang less than 20 pesos per cubic meter ang presyo sa tubig sa Iligan. In fact, ang mahitabo ani magiging competitor na ay klaro na competition ang mga supply sa tubig. Thereby, kung ikaling siya may tabo, then magdinay-panay ang presyo ang atong mga private nga suppliers. Isa may makabenepisyo ani. Diba mga konsumante nato, kita, mauning tubong nato sa ato ang administration karong panahon na. Usahay magod, wala pa ganing ipahigayon ng proseso. Nag-una na ang mga pangdaot. Kauna ng kahadlok. Tulad na kay transparent atong nabuhaton karon nga pamaagi. In fact, transparent appeal sa bidding, kung may tabo magani kani,
This is the first time in the Philippines or in Mindanao. Ako lang ni Claro sa PBB Center, kung may tabo magani-kani, tugutan maganita sa membro sa kunyang pangungsod. So this will be the first time na na-ay solicited na bidding process. Sa una, may unsolicited. Kasi pasabot na anay nag-una na nakakuha o first proponent status. Remember ato Manila Waters, kaniyato? Ato last 2022, na out of nowhere, iabot sila, naghatag na sila proposal, ilan na daw punong itunan ang patubig sa igan, o gusto sila mangayo o first proponent status sa tuwang. Maayo na lang, imbros sa kunyang panglungsod, wala nagpadala. No? Ilang ibabagan, di sila muuyon. Kaya nga no, kung unsolicited proposal, alkansi ang katawhan sa iligan. Karon, atong iagi o solicited, kung mahitabo man kani, mupadayon mga atong pag-rehabilitation sa itong pag-rehab sa tubig, then atong iagi og saktong proseso. Wala siya itawag na pre-arrange. Walay deals. Walay ang kahadlok sa katawhan. No nga, ingong nga, isabot-sabot na. No, o nanay kasabutan, dili ka na may tabo. I promise you on that, the people of Iligan. So, kung lagi niya itong target, no, kinanglan mo na ito subaron kaning problema sa tubig. Kaya it's not only affecting us na empleyado sa gobyerno, but it's affecting everyone. Especially ang mga kaigsunan nato nga nasa ubos na umong sa katilingban. No, imagine you buy water at 10 pesos per galon, kana 5 gallon water, 5 liters na tubig. Pila, 10 pesos kana container. Then imo sumadahon na kung kayo ang imong mabayaran kada bulan. No, mabot og thousands para lang na makaligo kay insakto na kay tubig sa inyong mga panimalay. So what we're doing is to making sure that ang tubig maabot yun sa mga panimalay, pohon-pohon, kung may tabo. So, pagayon ko, also last week, naibagong for the information of everyone, i-attend lang kong 4th ID, change of command, retirement ceremony sa ilang camp commander sa Camp Evangelista. Well, ni-retire si Major General Michelle Anayron sa iyang servisyo o ang bagong nihulip o nipuli kaniya si Brigadier General Tubalado Isip, Acting Commander. Nakantay may tabo nini, acting pala niya siya. So anytime, basic nanay permanent ng Division Commander sa 4th ID. Another milestone, last week, congratulations sa GTLMH. Wala si Dr. Daguman karon, but personally, I would like to thank Daguman for his leadership and vision for GTLMH. So happen nga nagkatugma lang atong ideas, no, atong mga plano. That's why kung tanaw na to ang IC ang GTLMH karong panahon na kumpara na atong tuig na 2022 when we came in, dako na iyong kausapan. Ako ni ipasaysay ni Doc Daguman atong naay ceremony dito sa GTLMH. Kunya lang. Naay during the ceremony sa GTLMH, ika-60th year nila, ako ni pangutana si Doc Daguman, unsay na itabo, unsay kinabuhat nimo from 2022 hangtod karon, no, iyang isa-isay, isa-isa, pero di na ako masulti kanan, but ang mga iyang na mention dito, ang pagtaod o bagong CT scan, ang 2D echo, ang oxygen generator, ang dialysis na office, no, department,
nga from 8 na dialysis chairs, nimo nag 20 and many more. By the way, naano po sila yung sewage water treatment plant dito sa ICWS. I think that's the first, no? Ini sa Ciudad Siligan. Upgraded na po ng ilang health information management system. No, naana sila hindot na ilang pharmacy o hindot na po ng ilang canteen. No, kung hapit na dayon, hapit na po mahuman ang ilang cancer facility na sponsor sa Iligan Life. Karoon na siyang June o maservisyohan na yun ang mga cancer patients din sa Iligan. Nanay choice, no, nili na tanan, kinanga mo ato sa private, pwede na po maana diya sa ato ang GTLMH. Well, nakita po na to ang tabang. No, ang reason for this is ang tabang ikan sa Department of Health. No, daghan po na-download or itabang ang Department of Health labaw na sa mga infrastructures. Without them, syempre, dili na ito kaya. Dili kaya sa local na gobyerno. But still, like what I told them during the ceremony, daghan po tayo pagkukulang. No? Ano mo gani, you're dealing with people. Once you deal with people, always lagi kinanglan ipasabot. Kinanglan ipasabot ng mga tao nga sa ato sistema, sa ni ato guidelines para po dili sila mag-expect, no? Dili sila dali nga masilo. So, kinanglan lang yung ipasabot, no? Siyempre, I also reminded them about treating our patients, no? Kinalang po ito mo sabot sa ilaha, sa pasyente, at the same time, ang mga pasyente, labaw na ang mga watchers, kinalang po sabot sa kahintang sa gobyerno. Problematic lang kita, no? Again, ang atong capacity, muna siya, ang dakong problema, capacity na ito sa GTLMH. Besides that, aside from that, medyo wala na rin nakita ang dakong issue, no? Tungod lang sa overcrowded na spaces o na lahatag utugang problema sa tuwa. But if you generally look at the situation, no, everything somehow nakita na ito na dakong isang improvement kumpara kanito. Well, dili nagikan sa kuha, no, kani sa tanan na information, gikan ikang dagupan kang iyang mga kauban sa GTLMH. Congratulations sa inyong tanan, naaman mo diha. I believe dako ang inyong garbo, inyong kalipay, na I'm sure you're very proud about the situation diha ninyo o inyong kahintang diha sa GTLMH. By the way, nakita ko na itong nag-increase po ng sweldo sa itong mga nurses, no? Sugod 2023 ba ito? 24. Nagsugod ka sa 2024, andun karon sinigapan, we have to keep up with the changing times. No? Kay pas-pas kay turnover. No? Pas-pas kay turnover. Tungod kay ang item, limitado kayo. So we want to make sure na ang compensated po na itong mga COS, mga contract of service ng mga empleyado. So, sa tanan nga nagpaluyo nini, daghan kayong salamat, no, ay GTLMH. Ato po din ipasidunggan ang pamilyang Liuch atong panahon na. Ang pamilya ni Gregorio T. Liuch, that's why naandito po si former Mayor Lawrence Cruz, usa siya sa mga nitambong, naandito ang pamilya Teves, pamilya Kamula, nagsalo-salo ng muli sila. No, napo dito si Mr. Tony Alejo. Asam to si Tony Alejo? Tag-iyang din ni GTLMH, wala na siya nagsapa. Ako na ko makitaan nito ang committee chairman sa health. Doon kayo na po makita. Kaya gani nani karong adlaw. Halos makalimot na po. That's why nag-text ko. Remind niyo ko sa mga atong mga konsyal, gagahapon na pakita po mo sa flag ceremony. Okay, hindi na si Mayor o si Vice Mayor ang naghimingaw kaninyo. No, ang katawan
no, labaw na sa inyong mga kauban din sa NGO, ingawon biya po ninyo kay leader biya po mo din sa tuwa. Diba? Dili ron si Vice o si Mayor ang kinanglan mo atin. Sakto ba? Waten gani ang mga empleyado, kanina rin mga elected, dili magpakita. Diba? Stricto kita sa atoang IPCR, stricto kita sa atoang DPR, labaw na kung Lunes. No? Stricto kita. Then ang atong mga lideres. Pasensya na yun, diputado mo sa hot seat. Pero this is a reminder. Reminder kani nga ato ning obligasyon o ato ning mandate, ato ning obligation nga mo attend isang-isa lang, kausa lang sa usa ka semana, no? Dili sa flag raising ceremony. So, times 4 o 4 ka beses sa usa ka bulan. And what is for 4 days plus your session? Oras kinay compulsory ninyong attendance nini. So, thank you very much, no? Pasensya for calling up, for taking notice. Ang ako makita din yung kanunay, kanina yung Mas Francis. Sige, palayan ta. By the way, congratulations sa mga mamumuong atong May 1, atong isaulog ng adlaw sa atong mga labor. That was the 124th anniversary sa Labor Day. Og, well, ato lang po isa-isa dito, no, which I think is loudly uploaded or kakanalipay. Especially kato mga nakaretaro insakto din sa LGU Filigay. That's why kanina, nagpadayon ng atong distribution sa mga cheque, no? Dili kayo ni pasabot na mag-retire na mo sa iyo, ha? Ato mga compulsory nga mo retire, nakadawat o kubay-ubay, dako-dako kung nila nadawat. Iapurbahan na ang 5,000 na allowance. No, isip ilang pasalamat sa inyong mga serbisyo. That's one thing that I'm very proud of, na ato yun yung isa-isa dito sa May 1 na Labor Day celebration. O I think buwa ko na sa iyo, kita na kayo nabuhatan na nini sa Northern Mindanao. First in Northern Mindanao. Wala ni kay ato nakita sa una mga retire taon, makahatag na tagregalong gamay, worth 1,000. This time na nagyan sila malawak na tag 5,000 kada tuig sa ilang panepisyo. Dako na kayo ng extra, mga extra nga tumatunon na hatag sa gobyerno. So di na ko rason, medyo taas-taas na po, init na po pa naman karon. It's already 9:03. Salamat kayo sa inyong presensya, sa inyong pag-attend sa atuang Monday flag ceremony. Salamat, Padayon Asensio, Iligan.